Handa ng Senado na tumayong impeachment court na siyang lilitis kay VP Sara pero minorya, posible raw harangin ang pag-usad ng impeachment trial. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, kailan nasa ang uusad ang paglilitis sa Senado sakaling ma-impeach Kamara ang bise? Jiggy, siniguro ni Senate President Tito Soto, anuman ang maging desisyon sa Kamara ay handa ang Senado. Mapaagaman yung botohan nila doon sa impeachment case ni VP Sara Duterte, matuluyan mang ma-impeach ang Vice Presidente, handa raw ang Senado na tanggapin ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte anumang oras. Pero nilinaw, Jiggy, ni Senate President Soto na ang kaya nilang gawin agad-agad, oras na inakyat talaga sa Senado yung articles of impeachment, ang kayang gawin ng Senado ay agad na mag-convene bilang isang impeachment court. Pero Jiggy, yung paglilitis, hindi yan agad-agad magsisimula. Bakit? Dahil may mga preparasyon pang gagawin, may summons na ipapadala sa prosecution and defense teams, and then, syempre, nariyan yung paghahanda ng magkabilang teams at may pre-trial bago yung mismong paglilitis. Kung gaano kahaba yung pre-trial, hindi masabi ni Senate President Soto dahil depende pa yan sa mga ebidensya na ibibigay ng magkabilang kampo. So, kailan yung earliest na nakikita niyang posibleng simulan yung impeachment trial? Posible daw yan na by last week of June. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Pakinggan natin, Jiggy. We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment. We will receive it after a number of days, and we will ask the prosecution of the impeached official their response, and then we go into pre-trial, and then the trial proper after everything is all set. At mayan yung iba senador, lalo yung mga taga-minorya, ano yung sinasabi nila? Na-interview ko kanina si Senator Robin Padilla at ang sinasabi nga niya hindi malayo, hindi imposible na kontrahin ng kahit sino mula sa minorya yung pag-convene mismo ng impeachment court. At ang sinasabi niya, trabaho naman talaga nila na kumontra, hindi lamang kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte, kundi kahit ano pang pinag-uusapan sa plenaryo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin Padilla. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. Natural lang yun. Natural na yun. Yun ang parliamentaryong kayo naman, tagal yun na dito. Basta minority yan ang papel. At may ano yung dating napabalitang posibilidad ng kudeta bago ang impeachment trial ay ano bang naririnig mo dyan? Tinanong ko si Senator Robin Padilla kasi naalala ko dun sa dati kong interview sa kanya, ang sinasabi niya, oras na umakyat yung articles of impeachment laban kay VP Sara, ang gusto niya sana, ang tatayong Senate President ay pro-Duterte. And that remains. Sabi ni Senator Padilla, yung pa rin yung gusto niya, sana pro-Sara daw yung Senate President. Gayun man, nilinaw niya sa atin kanina na hindi naman siya bahagi ng kung ano ang plano na patalsikin nga si Senate President Soto. At maging ang miyembro ng mayorya, gaya ni Senator Erwin Tulfo, sinasabi na matatag ang liderato ni Soto sa gitna nga ng posibilidad na meron silang isagawang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Siyempre, yun ang mga political naman. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Siyempre, wala tayo. Wala kami. Diba? So Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto. So, anong gagawin namin? I mean, we have a lot of problems. Napakadaming problema, di ba? Problema sa petrolyo, napakataas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital, pagkain, napakamahal, salary. Unahin pa ba natin muna yung, yung mga issues ng change of leadership? At mayan sa panig ni Senator Amy ay meron na ba siyang reaksyon dito?
Bilang malapit sa pangalawang Pangulo, hindi na raw magugulat si Senator Amy Marcos sa hinaba-haba ng proseso. Mukhang mauuwi talaga sa impeachment trial sa Senado itong impeachment case ni VP Sara Duterte dahil may mga nakuha raw siyang impormasyon di umano na ititenga yung proyekto ng ilang mga kongresista kung sila ay boboto kontra sa impeachment case ni VP Sara Duterte o kaya baka daw kasuhan pa sila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Well, inaabangan na namin at palagay ko 106 votes, madaling makuha. So kung magpo-full blown trial dito sa Senado, kailangan kaming maganda. Nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pag hindi sila bumoto sa baba po for the impeachment. Balitang ganyan, pati dito sa itaas. Jiggy, nauna nang sinabi ng kampo ni VP Sara Duterte na handa siyang humarap sa Senate Impeachment Court para ipaliwanag yung kanyang side. Oras na mauwi nga sa impeachment trial itong impeachment case niya na nasa Kamara ngayon. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.